Magandang araw po mga paps. Ang video natin ngayon ay magpapalit tayo ng motor nung kinonvert natin na electric fan na 220 AC na ginawa natin 12 volts DC. Bali, inabot din ito ng halos isang taon bago nasira. Siguro kasi ay dahil sa tuloy-tuloy na paggamit. Ang sanhi ng pagkasira nito mga paps ay napudpud na yung pinaka-carbon niya, yung carbon brush. Meron nga pala mga paps na dalawang klase ng 12 volts motor na pang electric fan ang mabibili natin sa online. Ito yung 755 at yung 555. Ito nga pala mga paps yung 755. Bali malaki yung shafting niya, makapal. At ito naman mga paps yung 555. Bali, mas maliit yung makina niya. Yung winding niya, maliit din. Maliit ang shafting, pero magkasing haba lang sila ng shafting. So, match naman sa mga electric fan natin. Pero laki ng difference mga paps. Masyadong maliit yung isa. Tapos mga paps, pagdating naman dun sa stopper niya, itong 555 ay pin type. Samantalang yung 755 ay yung circlip, yung parang letter C. Mas madali nga po palang tanggalin yung sa 755 yung circlip ang tawag kaysa dito sa pin type. Kasi yung isang motor na 555 napakahigpit ng pagkakalagay ng pin type na stopper na bengkong ko na, so hindi na niya siya pwedeng gamitin. So, ang ginawa po natin dito, nagbutas po tayo ng panibago para mag-match po doon sa 555 na motor. Hindi na po kasi gagana yung dati nating butas. So, ganun pa rin po, yung positive wire, kinabit natin sa positive ng motor, then yung negative wire sa negative ng motor. So, ibalik lang po natin yung mga tornilyo uli para ma-fix na po natin yung housing ng motor. Then, maya-maya po, testingin na po natin. Huwag lang pong masyadong higpitan yung pagkakahigpit ng mga tornilyo po kasi kapag masyadong mahigpit, napipigil po yung pag-ikot ng motor. So, pag nahigpitan nyo na at nalagay na lahat ng mga tornilyo po, testingin nyo lang kung mahigpit ba o hindi. Sa pagtatanggal nga pala mga paps nung pin type na stopper or lock na yon, dapat po ay dahan-dahan lang. Kasi pag napasobrahan nyo ng pukpok, ay napakadali pala pong ma-deform itong shafting ng 555 dahil nga po sa napakanipis ng shaft niya. Napakanipis ng shafting niya. So, dapat po dahan-dahan lang po talaga. So, ito na mga paps. Bali, naikabit na natin at testing na natin. Okay naman siya. Maganda pagkakalapat at pagkakatornilyo ng motor sa housing. Ang importante po dito, dapat ay hindi siya mahigpit. Dapat freewheeling siya. At ito nga pala mga paps yung motor speed controller nung nakasama nung motor. Nabili ko may kasama na. Pero ako talaga kasi ayokong gumamit nito kasi masisira din kagad eh. So, mas okay pa sa akin yung rektahan na lang. Pagbukas mo, full blast na kaagad. Total, hindi naman ganun kalakas ang ikot ng 12 volts DC na motor compare doon sa 220 na sadyang malakas talaga. At saka isa pa, yung ginamit ko rito na sa electric fan na to na pang speed selector ay diode. Pwede nyo pong panuorin doon sa isang video ko kung paano ko po ito ginawa, yung diode na speed controller. So ito na po mga paps, naibalagay na po natin yung kanyang LC. So subukan na po natin kung ano ba ang mas maganda, yung 755 ba o yung 555 na motor. So ito na mga paps, subukan na natin. Ayan mga paps, sumikot na siya. Kaso nga lang, baliktad ang buga ng hangin mga paps. So ayusin natin ulit. Pag nagkaganon mga paps, pagka napansin nyo, yung hangin ay baliktad, ang gawin nyo lang ho ay pwede nyong
Putulin na lang tong wire na to, pagpalitin na lang po yung polarity. Putulin mo parehas, then pagbaliktarin mo lang pagkakadugtong nila para umikot lang po siya ng paabante or forward po yung hangin. Baka po kasi mangyari po sa inyo na mabaliktad po yung ikot ng LSC, ng hangin, maisip nyo pong sira. Hindi po yung sira, bali babaliktarin lang po natin yung wire. Tapos okay na po yun. Huwag nyo rin pong kalimutan na maglagay ng insulation. Maski electrical tape, pwede na po yun. Ngayon mga paps, yung tanong po natin, yung alin ba ang bibili natin? Yung 755 po ba? Yung 555? Sa aking pananaw po kasi, mas maganda pong bilhin yung 755 kaysa 555. Mas matibay siya, mas malaki yung motor, malaki yung shafting, hindi basta-basta mabebengkong. Kasi pag bago mo maipasok sa housing yung shafting nung bagong motor mo, kailangan mo muna tanggalin yung stopper. Kaso nga lang ho, pin type yung stopper niya, so kailangan mong pukpukin. Kung hindi makakaya ng hugot lang, pupukpukin mo siya, ayun, mahirap po talagang tanggalin yung pin type kaysa rin sa circlip na tinatawag yung paletter C po na stopper. Isa pang napansin ko dito sa 555 po na motor ay nung ginamit ko na po yung aking power supply na 2.5 amperes, hindi niya po kayang paikutin. Hirap na hirap po siya. Samantala po yung 755 ay kayang-kayang paikutin ng aking 2.5 amperes na power supply. So, yun po. Ibig sabihin, kailangan pa natin magpalit ng panibagong power supply pag ito ang binili nyo. So mga paps, sagutin na natin yung tanong natin. Alin ba bibili natin pa nag-convert tayo ng electric fan? Yung bang 755 o yung 555? Ang advice ko po, ang suggestion ko po mga paps ay huwag kayong bibili ng 555. Kahit po may libre pang motor controller or speed controller, wag na wag po, sayang ang pera. So ayan po mga paps, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panunood. Please subscribe po. Hanggang sa muli po.